Pinaigting pa ng Department of Energy o DOE ang kanilang pagbabantay sa kalakalan ng mga produktong petrolyo matapos na makatanggap ng sumbong hinggil sa posibleng hoarding o pag-iimbak ng langis ng higit sa kailangan. Gayon din ang profiteering o pagbebenta sa mas mataas na presyo ng petroleum products. Para sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG, ang hoarding at profiteering ay illegal na pagmamanipula ng presyo. Mayroon itong kaukulang parusa na multa at pagkakulong. Ayon sa DOE, nakipag-ugnayan na sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP para sa agarang pag-aksyon laban sa mga lumalabag. Nagsumite na rin ang mga DOE Field Office sa Luzon at Mindanao ng inisyal na ulat. Kabilang na dito ang mga sumusuportang ebidensya na nagpapakita ng potensyal na irregularidad sa fuel supply at retail practices. Biniberipikan na rin ito ng kagawaran at nililikom bilang bahagi ng proseso ng case build-up at pagsangguni sa kaukulang aksyon ng mga law enforcement agency. Sa isang pahayag, tiniyak ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi nila pahihintulutan ang anumang tangkang pananamantala sa kasalukuyang sitwasyon na makakaagrabyado sa mga mamamayan. Sa ilalim anya ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinatutupad ng gobyerno ang whole of government approach upang protektahan ang publiko, habang pinapanatili ang maayos na supply at distribusyon ng petrolyo. Kaugnay nito, nananawagan ang DOE sa publiko lalo pa sa mga consumer na agad na i-report ang anumang kahinahinalang insidente ng hoarding at iba pang pananamantala. Maaari nilang magsumbong ang mga consumer sa DOE sa pamamagitan ng government hotline na 8888 at Consumer Welfare and Promotion Office na may telephone number na 02-8840-2267. Pwede ring makipag-ugnayan sa official Facebook Messenger ng DOE o sa kanilang email na cwpo@doe.gov.ph. Hinihimok ang publiko na kumuha ng mga larawan o video bilang ebidensya ng pananamantala. Hinihikayat din na isama ang mga detalye gaya ng pangalan ng gasoline station, eksaktong lokasyon, petsa at oras ng insidente at nakapaskil na presyo at resibo. Pinaaalalahanan din ng publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga hindi beripikadong impormasyon at dumepende lamang sa official advisories mula sa DOE at iba pang otorisadong ahensya ng gobyerno para sa tamang updates. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon.